Mabait kasi magsalita ang ating Pangulo eh. 'Di ba? So, ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga eh. So, ang isa kong comment, 'di ba? Bakit for example, no, 'di ba ginagawa yung ano ngayon, yung subway? Kung dun sa inyo na sing-edad ko, most of you in the room mga bata, but dun sa sing-edad ko and older, if you've been visiting Hong Kong since the late 80s or early 90s, never ka pumunta ng Hong Kong na walang ginagawa sa kanilang subway. Basta't bumisita ka, may isang part nung Hong Kong na ginagawa. So ngayon, after 30 years, konektado na yung buong ilalim, halos pwede mo rin lakarin at nakakabit na lahat ng tren. Lalo ang Japan, pag nakita mo yung Japan, parang ugat ng tao na naghalo-halo yung mga linya ng tren, no? So ang point ko, are we going to be happy that the last administration negotiated the subway and then just wait for it to finish ng 27, 28, 29? Hindi ba dapat yung part 2 ng subway or yung subway for Cebu or other trains for other parts of the country, ngayon pa lang iniisip na? Diba? At ang pag-asa ng Metro Manila is really to connect to Calabarzon and to connect to Rizal and Bulacan and Pampanga, diba? So, will we be satisfied with a Metro Manila subway or will we be going to a greater Metro Manila subway? Kasi if you don't start that now, and if walang direction sa SONA now, believe me, hindi mangyayari. And alam niyo naman, I was part of the last administration. Believe po ako sa mga nagawa. But I'm also honest sa hindi. So for example, natapos yung 6 years, walang decision sa NAIA. Diba? So, was it this year or last year natapos yung bidding? So hopefully nga, ma-deliver yung bagong terminal na maganda. Pero for a very decisive administration, the Duterte administration, when it was not mentioned in his 3rd and 4th SONA, hindi nagawa. No? So siguro yun lang ang aking maliit na input sa atin na mahal na Pangulo at Gobyerno ngayon. Yung mga mabibigat na talagang gusto mong ilarga, now is the time, and say it in words na talagang mabait kasi magsalita ang ating Pangulo eh. 'Di ba? So ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga eh. So I see the intent of our president, but really kailangan din ng medyo pukpukin yung mga sa infrastructure na long term, kasi lalo pagka in-extend mo yung deadline from 27 to 29 to 30, next administration na yun eh, di ba? Tapos pagdating ng 29-30, yung next administration, ang pagbibintangan nila, the former administration. So the time really for the political will SONA is now and maybe next year hanggang doon. After that, it's more political na eh. Yes. Yeah, simple and clear. But, and it could be, di ba? I mean, JF Kennedy said, sana in this decade, we put someone in the moon. Hindi naman siya naglagay nung paano eh, di ba? So meaning, if we do want an extensive subway system, kasi remember, presidents think of their legacy eh. So pag nasabi niya sa SONA yan, babalik-balikan niya yan. Kasi kayo mismo sa media, babalik-balikan niyo yan eh. Di ba? So kung nagawa o hindi. So for example, if he says that during my administration, I at least want to sign a deal that will double, di ba, that na number of stations sa ating subway, or that will extend it to Southern Luzon or extend it to Central Luzon. I'm talking about Greater Metro Manila, ha? Of course, yung Southern Central Luzon, may mga lines yan na hindi subway. But I'm talking about yung pag tumawid ka ng kalye sa parts of Las Piñas and Muntinlupa, na pag tumawid ka, Laguna na or Cavite, di ba? And same thing with Quezon City and Valenzuela, pag tumawid ka, Bulacan na, di ba?
Yeah. I'll wait, RG, for the final draft ng rules. But I think it's a good idea na magka-conciliation. But in this case kasi, this is all about the new Senate building, the delays and the cost, and developing yung story. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago, bakit tinatago, I haven't gotten to that. But I've finally received caches, halos a half room full of documents. We're going through it. And people are either just 25 to 27 that could even be a little bit conservative pala. No? And then, yun nga, may mga... So, I have to consult the Senate President, but I will do my duties. So, parang I cannot... Hindi ako pwede lumingon kasi, RG, na parang, yan yung ethics, anong gagawin sa'yo doon. I have to look forward na yung goal, maganda, masunod yung design, matapos ka agad at sa tamang presyo, di ba? So, but yung sasabihin mo yung facade, 1 billion, ginawang 498, tapos ngayon, lumalabas 2.9 billion, tapos lumalabas may isa pang design na hindi sinasabi. Malabo yung ganon, di ba? Paano tayo matatapos? I mean, basic naman even sa inyo sa media, transparency, di ba? So, remember, lying is not only not telling you the truth, but it's also telling you the half-truth and then withholding the truth so that you do not come out to the whole truth. That's why pag pinag-oath natin sila, di ba? Sinasabi natin to tell the whole truth and nothing but the truth. Because you can say half-truths or you can say nothing and they'll say that's the truth. Di ba? So that's why siguro akin appeal kay Senator Nancy, sa SCT, sa DPWH, di ba? Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So, hindi ko alam bakit, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin or politically may attacks when what we're doing is the review. So, if they came forward and gave us everything, we would have decisions by now. And I consulted the Senate President. We want to do the technical decisions all within the month of August para walang further delays. And then para nga yung cost, remember every year na nag-delay tayo or every few months, inflation na naman yan, taas na naman ng cost niyan, di ba? It's coming out so far to be the most expensive building in the country and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Yeah, for as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, 'di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na ni-report nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. But because of that, God works in mysterious ways. Maraming lumabas, no? At marami kaming nakita ngayon, 'di ba? Sorry sir, yung mag-isa na po sa akin. Kung sabi niyo maraming lumabas na mga sikretos, galing DPWH, sir, yung mga documents? Halo-halo na. Ibig sabihin yung pag sinundan mo yung dalawang hearing, kumbaga parang para kang galing EDSA Makati papuntang Quezon City. Yung pala hindi pinakita sa atin. Meron din palang isang kalye na papunta din Quezon City or papunta sa ibang lugar pero C5 naman pala yung daan. So that's what I'm saying, they're not being forthright, di ba? That's not good kasi nga hindi natin ma-evaluate ng mabuti kung ganyan ang sasabihin. Many people. So let me continue my review but I will make the statement kung sino-sino sila, di ba? That's why nga I will not be distracted by Senator Nancy or the Ethics Committee kasi nga now if they wanna come forward and di ba yung parating sinasabi usap-usap sabi ko lang simple naman sinabi ko sa kanilang lahat, pwede ba bago kayo mag-usap bigyan niyo ako ng briefer and specify ko gumawa na kayo ng timeline, lagay niyo yung significant contracts at saka lagyan niyo lang para pag nag-usap may pag-uusapan tayo. Sir, di ba? May senador o presenado? Ang Na pwedeng madiin. wala pang diin-diin kasi nga yung discover nyo na parang mga pasikot-sikot. well to be honest ngayon parang all of the above kasi
Lumipas yung 2 hearing, wala namang isang lumapit sa akin. Sabi boss, yung sa hearing nyo, tama pero mali din ha. Or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo ha. So far, yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba, para tayo nag-press con ngayon, tapos paglabas ko, sinabi ng staff ko, sir, mali pala yung sinabi mo ha, kasi ito yung kalahati ng briefer. Di ba, parang ganun yung nangyayari. Parang after every hearing, may dadating na dokumento, mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Well, first and foremost, I think more than capable naman to defend himself, President Duterte, si E.S. Miguel Dia, and I think he's been forthright naman sa policy niya. Remember, hindi ko alam ilan kami, but ako yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even sa when I was speaker against all forms of gambling, especially online, isabong, and pogo. Diba? That's why to this date, from the start, the city of Taguig did not allow any pogo in Taguig because nga it's just like legal gaming forms, parating may unintended consequences yan. Having said that, it's on the record naman that Mr. Yang was his advisor and ako, nakatutok din ako sa developments, nanonood din ako kung ano mangyayari. Ang akin lang kasi, di ba, just like kay former Secretary Harry Roque, iklaro natin kung ano yung accusation and let's make sure kompleto yung facts, di ba? So, kasi hindi mo naman kailangan ng trial by publicity kung klaro yung facts, di ba? So, for me, it's clear saan ang strength, saan ang weaknesses ng bawat administrasyon, nung last administration. And I really disagreed na even China, the government of China, ayaw nila ng pogo. They've been lobbying not only sa Pilipinas but I think is it Cambodia ba? And parang 3 tayong bansa na sinasabihan talaga nila na wag kayong pumayag dyan. So of course ang argument parati ng PAGCOR yung revenues, but hindi natin kwenta magkano ba ginagastos natin sa peace and order? Magkano ba yung nawawala sa scam, sa pangloloko? Ano ba yung tinatanim natin sa next generation, di ba? So, wala pa akong country na nakita, lalo sa mga online gaming, di ba, na talagang umunlad dahil dyan. Mabait kasi magsalita ang ating Pangulo di ba? So, ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga So, ang isa kong comment, di ba, bakit, for example, di ba, ginagawa yung ngayon, yung subway. Kung dun sa inyo na sing-edad ko, most of you in the room, mga bata, but dun sa sing-edad ko and older, if you've been visiting Hong Kong since the late 80s or early 90s, never ka pumunta ng Hong Kong na walang ginagawa sa kanilang subway. Basta't bumisita ka, may isang part nung Hong Kong na ginagawa. So ngayon, after 30 years, konektado na yung buong ilalim, halos pwede mo rin lakarin at nakakabit na lahat ng tren. Lalo ang Japan, pag nakita mo yung Japan, parang ugat ng tao na naghalo-halo yung mga linya ng tren, no? So ang point ko, are we going to be happy that the last administration negotiated the subway and then just wait for it to finish ng 27, 28, 29? Hindi ba dapat yung part 2 ng subway or yung subway for Cebu or other trains for other parts of the country, ngayon pa lang iniisip na? Diba? At ang pag-asa ng Metro Manila is really to connect to Calabarzon and to connect to Rizal and Bulacan and Pampanga, diba? So, will we be satisfied with a Metro Manila subway or will we be going to a greater Metro Manila subway? Kasi if you don't start that now, and if walang direction sa SONA now, believe me, hindi mangyayari. And
alam niyo naman, I was part of the last administration. Bilib po ako sa mga nagawa. But I'm also honest sa hindi. So for example, natapos yung 6 years, walang decision sa NAIA. Di ba? So, was it this year or last year natapos yung bidding? So hopefully nga, ma-deliver yung bagong terminal na maganda. Pero for a very decisive administration, the Duterte administration, when it was not mentioned in his 3rd and 4th SONA, hindi nagawa. No? So siguro yun lang ang aking maliit na input sa atin na mahal na Pangulo at Gobyerno ngayon. Yung mga mabibigat na talagang gusto mong ilarga, now is the time, and say it in words na talagang mabait kasi magsalita ang ating Pangulo eh. 'Di ba? So ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga eh. So I see the intent of our president, but really kailangan din ng medyo pukpukin yung mga sa infrastructure na long term, kasi lalo pagka in-extend mo yung deadline from 27 to 29 to 30, next administration na yun eh, di ba? Tapos pagdating ng 29-30, yung next administration, ang pagbibintangan nila, the former administration. So the time really for the political will SONA is now and maybe next year hanggang doon. After that, it's more political na eh. So you need, parang mas gusto niyo mas solid yung rules? Yes. Yeah, simple and clear, but and it could be, di ba? I mean, JF Kennedy said, sana in this decade we put someone in the moon. Hindi naman siya naglagay nung paano eh, di ba? So meaning if we do want an extensive subway system, kasi remember, presidents think of their legacy eh. So pag nasabi niya sa SONA yan, babalik-balikan niya yan. Kasi kayo mismo sa media, babalik-balikan niyo yan eh. Di ba? So, kung nagawa o hindi. So, for example, if he says that during my administration, I at least want to sign a deal that will double, di ba, the number of stations sa ating subway, or that will extend it to Southern Luzon, or extend it to Central Luzon. I'm talking about Greater Metro Manila. Ha? Of course, yung Southern Central Luzon, may mga lines yan na hindi subway. But I'm talking about yung pag tumawid ka ng kalye sa parts of Las Piñas and Muntinlupa, na pag tumawid ka, Laguna na or Cavite, di ba? And same thing with Quezon City and Valenzuela, pag tumawid ka, Bulacan na, di ba? Sir, yesterday, si Senator Tolentino convened the organization of this committee. He also said that committee approved yung conciliation as an additional rule. Will you subject yourself to the conciliation policy, avail of it, even so far as the case na pinagawa ni Senator? Yeah. I'll wait, RG, for the final draft ng rules. But I think it's a good idea na magka-conciliation. But in this case kasi, this is all about the new Senate building, the delays and the cost, and developing yung story. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago, bakit tinatago, I haven't gotten to that. But I've finally received caches, halos a half room full of documents. We're going through it. And people are either just 25 to 27, that could even be a little bit conservative pala. No? And then, yun nga, may mga... So, I have to consult the Senate President, but I will do my duties. So, parang I cannot, hindi ako pwede lumingon kasi, RG, na parang, yan yung ethics, anong gagawin sa'yo doon. I have to look forward na yung goal, maganda, masunod yung design, matapos ka agad, at sa tamang presyo. Diba? So, but yung sasabihin mo yung facade, 1 billion, ginawang 498, tapos ngayon, lumalabas 2.9 billion, tapos lumalabas may isa pang design na hindi sinasabi. Malabo yung ganun, di ba? Paano tayo matatapos? I mean, basic naman even sa inyo sa media, transparency, di ba? So, remember, lying is not only not telling you the truth, but it's also telling you the half-truth and then withholding the truth so that you do not come out to the whole truth. That's why pag pinag-oath natin sila, di ba? Sinasabi natin to tell the whole truth
and nothing but the truth. Because you can say half-truths eh. Or you can say nothing and they'll say that's the truth. Di ba? Oh, so that's why siguro akin appeal kay Senator Nancy, sa SCT, sa DPWH, di ba? Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So, hindi ko alam bakit, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin or politically may attacks when what we're doing is the review. So, if they came forward and gave us everything, we would have decisions by now. And I consulted the Senate President. We want to do the technical decisions all within the month of August para walang further delays. And then para nga yung cost, remember every year na nag-delay tayo or every few months, inflation na naman yan, taas na naman ng cost niyan, di ba? It's coming out so far to be the most expensive building in the country and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Yeah, for as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, 'di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na ni-report nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. But because of that, God works in mysterious ways. Maraming lumabas, no? At marami kaming nakita ngayon, 'di ba? Sorry sir, yung mag-isa na lang po sa akin. Kung sabi niyo maraming lumabas na mga sikretos, galing DPWH, sir, yung mga documents. Halo-halo na. Ibig sabihin yung pag sinundan mo yung dalawang hearing, kumbaga parang para kang galing EDSA Makati papuntang Quezon City. Yung pala hindi pinakita sa atin. Meron din palang isang kalye na papunta din Quezon City or papunta sa ibang lugar pero C5 naman pala yung daan. So that's what I'm saying, they're not being forthright, di ba? That's not good kasi nga hindi natin ma-evaluate ng mabuti kung ganyan ang sasabihin. Many people. So let me continue my review, but I will make the statement kung sino-sino sila, di ba? That's why nga I will not be distracted by Senator Nancy or the Ethics Committee kasi nga now if they wanna come forward and di ba yung parating sinasabi usap-usap, sabi ko lang simple naman sinabi ko sa kanilang lahat, pwede ba bago kayo mag-usap bigyan niyo ako ng briefer and specify ko gumawa na kayo ng timeline, lagay niyo yung significant contracts at saka lagyan niyo lang para pag nag-usap may pag-uusapan tayo. Sir, di ba? right. May senador o senado Ang na pwedeng madiin. wala pang diin-diin eh kasi nga Yung discover nyo na parang mga pasikot-sikot. well, to be honest, ngayon parang all of the above eh. Kasi lumipas yung dalawang hearing, wala namang isang lumapit sa akin. Sabi boss, yung sa hearing nyo, tama pero mali din Or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo So far, yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba, para tayo nag-press con ngayon, tapos paglabas ko, sinabi ng staff ko, sir, mali pala yung sinabi mo kasi ito yung kalahati ng briefer. Di ba, parang ganun yung nangyayari. Parang after every hearing, may dadating na dokumento, mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Well, first and foremost, I think more than capable naman to defend himself, President Duterte, si E.S. Miguel Dia, and I think he's been forthright naman sa policy niya. Remember, hindi ko alam ilan kami, but ako yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even when I was speaker against all forms of gambling, especially online, isabong, and pogo. Diba? That's why to this date, from the start, the city of Taguig did not allow any pogo in Taguig because nga it's just like legal gaming forms, parating may unintended consequences yan. Having said that, it's on the record naman that Mr. Yang was his advisor
And ako, nakatutok din ako sa developments. Nanonood din ako kung ano mangyayari. Ang akin lang kasi, di ba, just like kay former Secretary Harry Roque, iklaro natin kung ano yung accusation and let's make sure kompleto yung facts, di ba? So, kasi hindi mo naman kailangan ng trial by publicity kung klaro yung facts, di ba? So, for me, it's clear saan ang strength, saan ang weaknesses ng bawat administrasyon, nung last administration. And I really disagreed na even China, the government of China, ayaw nila ng Pogo. They've been lobbying not only sa Pilipinas but I think is it Cambodia ba? And parang 3 tayong bansa na sinasabihan talaga nila na wag kayong pumayag diyan. So of course ang argument parati ng PAGCOR yung revenues, but hindi natin kinikwenta magkano ba ginagastos natin sa peace and order? Magkano ba yung nawawala sa scam, sa pangloloko? Ano ba yung tinatanim natin sa next generation, di ba? So, wala pa akong country na nakita, lalo sa mga online gaming, di ba, na talagang umunlad dahil dyan. Mabait kasi magsalita ang ating Pangulo di ba? So, ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga So, ang isa kong comment, di ba, bakit, for example, di ba ginagawa yung ngayon, yung subway? Kung dun sa inyo na sing-edad ko, most of you in the room, mga bata, but dun sa sing-edad ko and older, if you've been visiting Hong Kong since the late 80s or early 90s, never ka pumunta ng Hong Kong na walang ginagawa sa kanilang subway. Basta't bumisita ka, may isang part nung Hong Kong na ginagawa. So ngayon, after 30 years, konektado na yung buong ilalim, halos pwede mo rin lakarin at nakakabit na lahat ng tren. Lalo ang Japan. Pag nakita mo yung Japan, parang ugat ng tao na naghalo-halo yung mga linya ng tren, no? So ang point ko, are we going to be happy that the last administration negotiated the subway and then just wait for it to finish ng 27, 28, 29? Hindi ba dapat yung part 2 ng subway or yung subway for Cebu or other trains for other parts of the country, ngayon pa lang iniisip na? Di ba? At ang pag-asa ng Metro Manila is really to connect to Calabarzon and to connect to Rizal and Bulacan and Pampanga, di ba? So, will we be satisfied with a Metro Manila subway or will we be going to a greater Metro Manila subway? Kasi if you don't start that now, and if walang direction sa SONA now, believe me, hindi mangyayari. And alam niyo naman, I was part of the last administration, believe po ako sa mga nagawa, but I'm also honest sa hindi. So for example, natapos yung 6 years, walang decision sa NAIA, di ba? So, was it this year or last year natapos yung bidding, so hopefully nga ma-deliver yung bagong terminal na maganda. Pero for a very decisive administration, the Duterte administration, when it was not mentioned in his 3rd and 4th SONA, hindi nagawa, no? So siguro yun lang ang aking maliit na input sa atin na mahal na Pangulo at Gobyerno ngayon. Yung mga mabibigat na talagang gusto mong ilarga, now is the time, and say it in words na talagang mabait kasi magsalita ang ating Pangulo di ba? So ang problema sa gobyerno, halimbawa when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga So I see the intent of our president, but really kailangan din ng medyo pukpukin yung mga sa infrastructure na long term, kasi lalo pagka in-extend mo yung deadline from 27 to 29 to 30, next administration na yun di ba? Tapos pagdating ng 29-30, yung next administration, ang pagbibintangan nila, the former administration. So the time really for the political will SONA is now and maybe next year hanggang doon. After that, it's more political na So you mean, parang mas gusto niyo mas solid yung rules? Yes. Yeah, simple and clear, but so and it could be, di ba? I mean, JF Kennedy said, sana in this decade we put someone in the moon. Hindi naman siya naglagay nung paano di ba? So meaning if we do want,
an extensive subway system. Kasi remember, presidents think of their legacy eh. So pag nasabi niya sa SONA yan, babalik-balikan niya yan. Kasi kayo mismo sa media, babalik-balikan niyo yan eh. Di ba? So kung nagawa o hindi. So for example, if he says that during my administration, I at least want to sign a deal that will double, di ba, the number of stations sa ating subway, or that will extend it to Southern Luzon, or extend it to Central Luzon. I'm talking about Greater Metro Manila. Ha? Of course, yung Southern Central Luzon, may mga lines yan na hindi subway. But I'm talking about yung pag tumawid ka ng kalye sa parts of Las Piñas and Muntinlupa, na pag tumawid ka, Laguna na or Cavite, di ba? And same thing with Quezon City and Valenzuela, pag tumawid ka, Bulacan na, di ba? Sir, yesterday, si Senator Tolentino convened the organization Committee. And he also said that committee approved yung conciliation as an additional rule. Will you subject yourself to the conciliation policy, avail of it, insofar as yung case na pinagawa ni Senator? Yeah. I'll wait, RG, for the final draft ng rules. But I think it's a good idea na magka-conciliation. But in this case kasi, this is all about the new Senate building, the delays and the cost, and developing yung story. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago? Bakit tinatago? I haven't gotten to that. But I've finally received caches, halos a half room full of documents. We're going through it. And people are either just 25 to 27 that could even be a little bit conservative pala. No? And then, yun nga, may mga... So, I have to consult the Senate President, but I will do my duties. So, parang I cannot... Hindi ako pwede lumingon kasi, RG, na parang, yan yung ethics, anong gagawin sa'yo doon. I have to look forward na yung goal, maganda, masunod yung design, matapos ka agad at sa tamang presyo, di ba? So but yung sasabihin mo yung facade 1 billion ginawang 498, tapos ngayon lumalabas 2.9 billion, tapos lumalabas may isa pang design na hindi sinasabi. Malabo yung ganon, di ba? Paano tayo matatapos? I mean, basic naman even sa inyo sa media, transparency, di ba? So remember, lying is not only not telling you the truth, but it's also telling you the half-truth and then withholding the truth so that you do not come out to the whole truth. That's why pag pinag-oath natin sila, di ba? Sinasabi natin to tell the whole truth and nothing but the truth. Because you can say half-truths eh. Or you can say nothing and they'll say that's the truth. Di ba? So that's why siguro I can appeal kay Senator Nancy, sa SCT, sa DPWH, di ba? Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So, hindi ko alam bakit, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin, or politically may attacks, when what we're doing is the review. So, if they came forward and gave us everything, we would have decisions by now. And I consulted the Senate President. We want to do the technical decisions all within the month of August para walang further delays. And then para nga yung cost, remember every year na nag-delay tayo or every few months, inflation na naman yan, taas na naman ng cost niyan, di ba? It's coming out so far to be the most expensive building in the country, and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Yeah, for as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin, secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na nireport nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. But because of that, God works in mysterious ways. Maraming lumabas, no? At marami kaming nakita ngayon, di ba? Sabi niyo maraming lumabas na mga sekretos. Galing DPWH, sir, yung mga documents. Halo-halo na. Ibig sabihin yung pag sinundan mo yung dalawang hearing, kumbaga parang para kang galing
EDSA Makati papuntang Quezon City. Yung pala, hindi pinakita sa atin. Meron din palang isang kalye na papunta din Quezon City or papunta sa ibang lugar, pero C5 naman pala yung daan. So, that's what I'm saying, they're not being forthright, di ba? That's not good kasi nga, hindi natin ma-evaluate ng mabuti kung ganyan ang sasabihin. They're not being forthright to DWH, sir. Many people. So let me continue my review, but I will make the statement kung sino-sino sila, di ba? That's why nga I will not be distracted by Senator Nancy or the Ethics Committee kasi nga now if they wanna come forward and di ba yung parating sinasabi usap-usap, sabi ko lang, simple naman sinabi ko sa kanilang lahat, pwede ba bago kayo mag-usap bigyan niyo ako ng briefer, and specify ko gumawa na kayo ng timeline, lagay niyo yung significant contracts at saka lagyan niyo lang para pag nag-usap may pag-uusapan tayo. Sir, Di ba? right. May senador o senado Ang na pwedeng ma-deal. wala pang diin-diin kasi nga Yung discover nyo na parang mga pasikot-sikot. well, to be honest, ngayon parang all of the above kasi lumipas yung 2 hearing, wala namang isang lumapit sa akin sabi yung boss, yung sa hearing nyo tama pero mali din or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo so far yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba, para tayo nag-press con ngayon, tapos paglabas ko, sinabi ng staff ko, sir, mali pala yung sinabi mo kasi ito yung kalahati ng briefer. Di ba, parang ganun yung nangyayari. Parang after every hearing, may dadating na dokumento, mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Maybe get your comment na parang since malapit din ngayon sa dating Pangulong Duterte, nadadawit ang pangalan niyo ngayon sa Pogo and when it comes to business management. Well, first and foremost, I think more than capable naman to defend himself, President Duterte, si E.S. Miguel Dia, and I think he's been forthright naman sa policy niya. Remember, hindi ko alam ilan kami, but ako yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even sa when I was speaker against all forms of gambling, especially online, e-sabong, and Pogo. Diba? That's why to this date, from the start, the city of Taguig did not allow any Pogo in Taguig because nga, it's just like legal gaming forms, parating may unintended consequences yan. Having said that, it's on the record naman that Mr. Yang was his advisor and ako, nakatutok din ako sa developments. Nanonood din ako kung ano mangyayari. Ang akin lang kasi, di ba, just like kay former Secretary Harry Roque, iklaro natin kung ano yung accusation and let's make sure kompleto yung facts, di ba? So, kasi hindi mo naman kailangan ng trial by publicity kung klaro yung facts, di ba? So for me, it's clear saan ang strength, saan ang weaknesses ng bawat administrasyon, nung last administration, and I really disagreed na even China, the government of China, ayaw nila ng Pogo. They've been lobbying not only sa Pilipinas but I think is it Cambodia ba? And parang 3 tayong bansa na sinasabihan talaga nila na wag kayong pumayag dyan. So, of course, ang argument parati ng PAGCOR yung revenues. But hindi natin kunikwenta magkano ba ginagastos natin sa peace and order? Magkano ba yung nawawala sa scam, sa pangloloko? Ano ba yung tinatanim natin sa next generation, di ba? So, wala pa akong country na nakita, lalo sa mga online gaming, di ba, na talagang umunlad dahil dyan mabait kasi magsalita ang ating Pangulo di ba? So, ang problema sa gobyerno, halimbawa, when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga So, ang isa kong comment, di ba, bakit, for example, di ba ginagawa yung ngayon, yung subway, kung dun sa inyo na sing-edad ko, most of you in the room mga bata, but dun sa sing-edad ko and older, if you've been visiting Hong Kong since the late 80s or early 90s,
never ka pumunta ng Hong Kong na walang ginagawa sa kanilang subway. Basta't bumisita ka, may isang part nung Hong Kong na ginagawa. So ngayon, after 30 years, konektado na yung buong ilalim, halos pwede mo rin lakarin at nakakabit na lahat ng tren. Lalo ang Japan. Pag nakita mo yung Japan, parang ugat ng tao na naghalo-halo yung mga linya ng tren, no? So ang point ko, are we going to be happy that the last administration negotiated the subway and then just wait for it to finish ng 27, 28, 29? Hindi ba dapat yung part 2 ng subway or yung subway for Cebu or other trains for other parts of the country, ngayon pa lang iniisip na? Di ba? At ang pag-asa ng Metro Manila is really to connect to Calabarzon and to connect to Rizal and Bulacan and Pampanga, di ba? So, will we be satisfied with a Metro Manila subway or will we be going to a greater Metro Manila subway? Kasi if you don't start that now, and if walang direction sa SONA now, believe me, hindi mangyayari. And alam niyo naman, I was part of the last administration. Believe po ako sa mga nagawa. But I'm also honest sa hindi. So for example, natapos yung 6 years, walang decision sa NAIA. Di ba? So, was it this year or last year natapos yung bidding? So hopefully nga, ma-deliver yung bagong terminal na maganda. Pero for a very decisive administration, the Duterte administration, when it was not mentioned in his 3rd and 4th SONA, hindi nagawa. No? So siguro yun lang ang aking maliit na input sa atin na mahal na Pangulo at Gobyerno ngayon. Yung mga mabibigat na talagang gusto mong ilarga, now is the time, and say it in words na talagang mabait kasi magsalita ang ating Pangulo eh. 'Di ba? So ang problema sa gobyerno, halimbawa when you say it, sana walang delay or I'm expecting no delays, iba yung kasi na parang pag pinukpok mo talaga eh. So I see the intent of our president, but really kailangan din ng medyo pukpukin yung mga sa infrastructure na long term kasi lalo pagka in-extend mo yung deadline from 27 to 29 to 30, next administration na yun eh, di ba? Tapos pagdating ng 29-30, yung next administration, ang pagbibintangan nila, the former administration. So the time really for the political will SONA is now and maybe next year hanggang doon. After that, it's more political na eh. Sir, so you mean parang mas gusto niyo mas solid yung rutos? Yes. Yeah, simple and clear. But, and it could be, di ba? I mean, JF Kennedy said, sana in this decade, we put someone in the moon. Hindi naman siya naglagay nung paano eh, di ba? So meaning, if we do want an extensive subway system, kasi remember, presidents think of their legacy eh. So pag nasabi niya sa SONA yan, babalik-balikan niya yan. Kasi kayo mismo sa media, babalik-balikan niyo yan eh. Di ba? So kung nagawa o hindi. So for example, if he says that during my administration, I at least want to sign a deal that will double, di ba, the number of stations sa ating subway, or that will extend it to Southern Luzon or extend it to Central Luzon. I'm talking about Greater Metro Manila. Ha? Of course, yung Southern Central Luzon, may mga lines yan na hindi subway. But I'm talking about yung pag tumawid ka ng kalye sa parts of Las Piñas and Muntinlupa, na pag tumawid ka, Laguna na or Cavite, di ba? And same thing with Quezon City and Valenzuela, pag tumawid ka, Bulacan na, di ba? Sir, yesterday, si Senator Tolentino convened the organization of Committee, and he also said that committee approved yung conciliation as an additional rule. Will you subject yourself to the conciliation available insofar as yung case na pinagawa ni Senator? Yeah. I'll wait, RG, for the final draft ng rules. But I think it's a good idea na magka-conciliation. But in this case kasi, this is all about the new Senate building, the delays and the cost, and developing yung story. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago, bakit tinatago, I haven't gotten to that. But I've finally received caches, halos a half room full of documents. We're going through it. And
people are either just 25 to 27 that could even be a little bit conservative pala, no? And then yun nga, may mga, so I have to consult the Senate President, but I will do my duties. So parang hindi ako pwede lumingon kasi, RG, na parang yan yung ethics, anong gagawin sa'yo doon. I have to look forward na yung goal maganda, masunod yung design, matapos ka agad at sa tamang presyo, di ba? So, but yung sasabihin mo yung facade, 1 billion, ginawang 498, tapos ngayon, lumalabas 2.9 billion, tapos lumalabas may isa pang design na hindi sinasabi. Malabo yung ganon, di ba? Paano tayo matatapos? I mean, basic naman even sa inyo sa media, transparency, di ba? So, remember, lying is not only not telling you the truth, but it's also telling you the half-truth and then withholding the truth so that you do not come out to the whole truth. That's why pag pinag-oath natin sila, di ba? Sinasabi natin to tell the whole truth and nothing but the truth. Because you can say half-truths or you can say nothing and they'll say that's the truth. Di ba? So that's why siguro akin appeal kay Senator Nancy, sa SCT, sa DPWH, di ba? Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So, hindi ko alam bakit, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin or politically may attacks when what we're doing is the review. So, if they came forward and gave us everything, we would have decisions by now. And I consulted the Senate President. We want to do the technical decisions all within the month of August para walang further delays. And then para nga yung cost, remember every year na nag-delay tayo or every few months, inflation na naman yan, taas na naman ng cost niyan, di ba? It's coming out so far to be the most expensive building in the country and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Bukas kayo, sir, na mag-usap kayo ng Mr. Nancy. Yeah, for as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, 'di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na ni-report nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. But because of that, God works in mysterious ways. Maraming lumabas, no? At marami kaming nakita ngayon, 'di ba? Sorry, sir, yung mag-isa na lang po sa akin. Kung sabi niyo maraming lumabas na mga sikretos, sir, galing DPWH, sir, yung mga documents, sir. Halo-halo na. Ibig sabihin yung pag sinundan mo yung dalawang hearing, kumbaga parang para kang galing EDSA Makati papuntang Quezon City. Yung pala hindi pinakita sa atin. Meron din palang isang kalye na papunta din Quezon City or papunta sa ibang lugar pero C5 naman pala yung daan. So that's what I'm saying, they're not being forthright, di ba? That's not good kasi nga hindi natin ma-evaluate ng mabuti kung ganyan ang sasabihin. They're not being forthright to DPWH, sir. Many people. So let me continue my review but I will make the statement kung sino-sino sila, di ba? That's why nga I will not be distracted by Senator Nancy or the Ethics Committee kasi nga now if they wanna come forward and di ba yung parating sinasabi usap-usap sabi ko lang simple naman sinabi ko sa kanilang lahat, pwede ba bago kayo mag-usap bigyan niyo ako ng briefer and specify ko gumawa na kayo ng timeline, lagay niyo yung significant contracts at saka lagyan niyo lang para pag nag-usap may pag-uusapan tayo. Sir, Di ba? may senador o senado Ang na pwedeng ma-deal. wala pang diin-diin kasi nga Yung discover nyo na parang mga pasikot-sikot. well, to be honest, ngayon parang all of the above kasi lumipas yung dalawang hearing, wala namang isang lumapit sa akin sabihin, boss, yung sa hearing nyo tama pero mali din or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo So far, yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, di ba, para tayo nag-press con ngayon, tapos paglabas ko, sinabi ng staff ko, sir, mali pala yung sinabi mo kasi ito yung kalahati ng briefer. Di ba, parang ganun yung nangyayari. Parang after every hearing, may dadating na dokumento,
mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Maybe get your comment na parang since malapit din ngayon sa dating Pangulong Duterte, nadadawit ang pangalan niyo ngayon sa Pogo and when it comes to business management. Well, first and foremost, I think more than capable naman to defend himself, President Duterte, si E.S. Miguel Dia, and I think he's been forthright naman sa policy niya. Remember, hindi ko alam ilan kami, but ako yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even sa when I was speaker against all forms of gambling, especially online, isabong, and pogo. Diba? That's why to this date, from the start, the city of Taguig did not allow any pogo in Taguig because nga, it's just like legal gaming forms, parating may unintended consequences yan. Having said that, it's on the record naman that Mr. Yang was his advisor and ako, nakatutok din ako sa developments. Nanonood din ako kung ano mangyayari. Ang akin lang kasi, di ba just like kay former Secretary Harry Roque, iklaro natin kung ano yung accusation and let's make sure kompleto yung facts, di ba? So, kasi hindi mo naman kailangan ng trial by publicity kung klaro yung facts, di ba? So, for me, it's clear saan ang strength, saan ang weaknesses ng bawat administrasyon, nung last administration. And I really disagreed na even China, the government of China, ayaw nila ng pogo. They've been lobbying not only sa Pilipinas but I think is it Cambodia ba? And parang 3 tayong bansa na sinasabihan talaga nila na wag kayong pumayag dyan. So, of course, ang argument parati ng PAGCOR yung revenues, but hindi natin kinikwenta magkano ba ginagastos natin sa peace and order? Magkano ba yung nawawala sa scam, sa pangloloko? Ano ba yung tinatanim natin sa next generation, di ba? So, wala pa akong country na nakita, lalo sa mga online gaming, di ba, na talagang umunlad dahil dyan